ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi din po. Para tayo uminit ng konti, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo binigyan ng pagkakataon magkatipon-tipon bilang paghahanda sa kaarawan ni Kristo. Tayo ay nasa ikailang gabi na. 8. 8. Sinong nakaparito ng 8 gabi na? Uy, marami. Siguro marami din kayong hinihiling, ano? Ito. Oh, wala na. 6. Ano bang na kayo mahiyak? See, naintindihan. Quantity. Anyway, kanina nung binabasa rin yung mga intention, sabi ko, ang dami mga Christmas wish ng mga tao ngayon. Ano bang hiling ninyo sa Pasko? Ako'y mayroon, nasa ba yung aking lista? Ibibigay nyo, ha? Mahaba ito. No, this is really, napakaganda nitong kantang ito. Parang this is, kakantahin ko sana, pero let's see, no, pause po ako ngayon. May bumaos sa akin kagabi. Anyway, ito po, kasi parang this is a story of a child who approached Babo Natale. And sabi niya, dati siya daw nung bata pa ay may lista lagi pagdating kay Babo Natale. Pero ngayong siya'y may edad na, sabi niya, I'm no longer a child, but my heart can still dream. Marami pa rin siyang gustong hingin. Kaya nga sabi niya, ito ang title ng kanta, Here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Ibig sabihin, nung mga bata tayo, sari-sari ang hinihingi natin, etc., etc. Pero ngayong may edad na tayo, sana naman grown up na rin ang ating mga hinihingi. Hindi bahay, hindi lote, hindi kotse. Pambatang wish yung mga yon. And what is his wish? Sabi niya, my wish is not to myself, hindi para sa akin, but for a world in need, para sa daigdig na may pangangailangan. And what the world needs, sabi niya, no more lives torn apart. Wala na mga buhay na siguro nagkasira-sira, nawawala, etc. That wars would never start. Na sana ang mga gera ay hindi na magsisimula. Wala nang gera.
And time would heal all hearts. Lalo na yung mga bigo, may mga dinadamdam, inaalaga ang sakit sa puso, hinanakit. And every man would have a friend. At ang bawat isa ay may kaibigan. And that right would always win. At ang tama ay laging namamayani at nagtatagumpay. And love would never end. At ang pagmamahal ay walang katapusan. Ito na lang ang ating wish. Napakaganda, ba? Baka kasi kanong ano-ano pang hinihingi ninyo. So, pero bakit hinihingi pa natin ito? Kala natin si Kristo nga, gaya ng sinabi sa mga pagbasa, He has already come. He has arrived. And yung pagparito ng Panginoon, kung titingnan natin yung mga pagbasa, narito yung buod ng Pasko. Sa unang pagbasa, sinabi dito, the birth of